Ang nirereklamo ko po si Aileen po kasi yung spelling, pero Aileen Legaspi po yung Okay. ginagamit niyang Saan pangalan. niyo po nakilala si Aileen? Sa Facebook Marketplace po. Mhm. Bali, Tapos ano po ang naging usapan ninyo? Ano po bang napag-agrihan ninyong dalawa? meron po kasi siya mga properties na sinasangla. Mhm. Meron, bali hindi po siya yung directly nakausap ko. Meron po siyang agent. Okay. Ang naging agent niya si Marie Chris, tapos si Malu. Then, hanggang sa na-repair kami sa kay Aileen Legaspi po. Mhm. Which is, siya na raw po yung owner, yung may-ari. Okay. Tapos, anong nangyari after nun, sir? Nakita nyo ba yung property? Na may pinakita bang titulo? Yes po, meron po siya mga pinakita sa amin na yung mga unit po na sinasangla niya, which is 3 nga po yun. 2 lang po yung tiningnan namin kasi commercial yung isa residential. Pinili po namin yung ng asawa ko yung residential kasi may anak kami. Kasi pagka doon sa commercial kasi baka masagasaan yung anak ko pag nakalimutan namin lumabas, gano'n. Okay. So, nung kayo po ay nag-meet up po ba kayo in person or yung agent lang ang nakausap ninyo? Ano po, na-meet ko po silang lahat. Na-meet nyo silang lahat. Okay. Nung nag-meet kayo, sir, ano yung mga pinakita sa inyong dokumento? Bali, talagang nagtiwala lang kami diretso kasi nga, ang siya public servant daw po kasi siya sa isang barangay, naniwala po kami doon. So public servant, public trust. Doon kami nalaglag, parang di kami na nag-isip na ng iba. Yun Okay, po yung pero mali namin. hindi man lang kayo nag-verify, sir, na bawa sa mga kapitbahay, Um, kung sino po ang may-ari. Talaga nun, baka mamaya ibang tao pala may-ari. Ang verify po na ginawa ko is nagpunta po ako sa barangay nila, sa barangay Kupang. Na-identify naman po siya na talagang nagtrabaho po siya doon. Tapos tinanong ko yung okay naman daw siya doon sa opisina sa barangay po nila. Okay. Pero nung nung nagkaroon na ng problema, katulad nung hindi na natuloy yung kontrata, tas yung pera hindi na naibalik, doon ko napag-alaman na talagang meron pala siyang problemang ginagawa sa Kupang tapos sa Mambugan. Okay. Magkano po ba ang naibigay niyong pera sa kanila, sir? Ang naiabot ko po is 300,000 po yun eh. So sa inyo, sir, may naibalik pong pera. Magkano po ang naibalik? Ang naibalik niya po is nasa 200,000 po. 200. So ang inaabangan natin or ang hinihintay ninyo is yung remaining na 100. Meron pa po siyang binalik sa akin na parang danyos daw niya, na damage daw niya sa akin dahil di nga daw natuloy yung kontrata, which is 20,000 po. So nagbigay pa siya ng 20. So hanggang ngayon, sir, nung kinukulit mo na siya, ano pong explanation sa inyo? Ba't hindi pa nababayaran? Naubos na po kasi sa daliri yung pangako niya eh. Pangako na lang ng pangako eh. So nangangako siya na babayaran niya sa gantong petsa, hindi natutupad. Hanggang sa nagpabarangay po ako, ma'am. Nung nalaman ko sa barangay, ma'am, doon ko po nagulat na hindi lang pala ako kasi ang sabi sa akin na nagbablatter, sir, pang-anim ka na, sir. Sabi ko sa asawa ko, yun. Na-scam yata talaga tayo. Ganon din po ba ang nangyari sa inyo? Bali po kasi ang nangyari po, pasa-pasa na po sila eh. Parang umabot sa 5 agent bago maging siya. Sabi ko, hanapan mo ko Mars ng San Latirang bahay kasi mag-end of contract na yung last kong San Latira. Tapos, pinost niya kasi yun. Sabi ko, kesa kunin ko sa iba sa'yo na, sabi kong gano'n. Sige. Tapos, yun nga, sabi nga, 300K daw po. Ngayon, wala po ako sa amin eh. Kaya po nakapangalan po yan sa, sa kaibigan ko. Dahil in that day po, pag hindi ko daw po na deal, is ibibigay na daw po sa iba. Kaya nakiusap ako sa kaibigan ko na Itong Rachel. Opo. Okay. So, yung 300,000 din yun sa inyo, ma'am? Opo. Okay. 300,000 may naibalik po ba sa inyo? 100 po. 100. So, sa inyo naman, 200,000 ang hinihintay ninyo. Same property po ba ng pinag-uusapan with Sir Hindi Pedro? po. Hindi Magkaiba po. Magkaiba po. Kaya po pala nila napapaviewing yung bahay is nirent po pala nila. Nirent nila sa ibang tao ulit. Opo, inirent nila yon. Para nga naman mag-view ako, mag-view ka, mag-view sila, is makakapasok kasi may susi sila. Pero ang sabi nung nag-rent ni Aileen nga is gagawin daw ng mga parcel. Ang laki talaga ng bahay. Kaya sabi ko, sige na, kunin mo na yan. Sabi kong ganun. Pero ito, ma'am, Arceline, ginawa nyo to nang hindi din kayo nag-verify sa LRA, di kayo nag-check kung sino pang may-ari. Hindi po. Pero ang sabi ko doon sa kumare ko, may papel ba yan? Sabi niya, oo, Mar, sabi niya. Ngayon sabi ko, sige, pupunta na yung kaibigan ko sa kanya na ipapangalan. Sabi kong ganun. Pero wag na wag mong ididil nang wala kang mahahawakan ng papel. Yun yung unang-unang ko. So ano po ang napanghawakan Pag walang ninyong papel, wag mo idil.
Nagtaka po ako nung mga 2 p.m. Sabi ko, Mars, kumusta na? Sabi ko, Nadil ba? Sabi niya, Mars, okay na. Sabi niya ganon. Sabi ko, yung papel ba nasa kaibigan ko na? Wala mang papel kasi sabi, okay daw, kukunin daw sa bahay. So in short, yung kaibigan niyo po, pumirma lang din siya nang hindi niya sinunod yung sinabi ninyo. Hindi niya sinunod talaga yung sinabi ko. Okay. Sa inyo po na mga nasa likod, hindi ko na po isa-isahin. Ganon din po ba ang nangyari? Na-meet nyo din po sa Facebook Marketplace Yes at po. may agent din po kayo nakausap. Apo. Ganon din po. Magkano po yung mga amounts na binigay ninyo? Ganon din po? 150. 150? 150. Kayo, ma'am? 150 po. Sa inyo po? 150,000. 150 din po. Pero may naibalik po sa inyo. Wala. Sa inyo pong lahat na nasa likod, wala pa po. Ano po ba ang nangyari, Ma'am Eileen? Bakit po ganito ang naging kasunduan at ba't hindi pa nababalik yung pera? Ma'am, kasi ganito po yun. Yung ibang yung ibang pera, ma'am, nasa agent po nila. Usually, hindi ko sila kakilala. After that, yung agent po nila, yung mga kachat po nilang agent, yung po yung sa akin nag-offer. So, ang sa akin naman, ang sabi po ng mga agent nila, lalo na yun si Robilyn po, usually talaga, ma'am, kahit itanong nyo kay Joanne, Malagdem, na yan po ayaw ko pong i-transaction. Mapilit po yung agent na po yun na kunin daw dahil kumari niya naman po yung may-ari ng pera. So, humarap naman po ako. Ang naman po sa kanila, ma'am, ang pera po nasa kanila yung iba. At sila po ay agent na wala po silang lisensya, yung iba, naging agent po sila, tapos 20% po yung kinukuha nilang commission. After that po, sumasabit po din sila sa pera na kinukuha po nila dito sa agent na kakilala nila si Marie Chris, yung sinasabi po ni Pedro. Ilang properties po ba ang pinag-uusapan natin, Ma'am Eileen, na pagmamay-ari nyo po at isinasanla para matira ng ibang tao? Ma'am, bali 3 po yun. Usually, yung ma'am, yung dalawa, ma'am, yan si Pedro, nabayaran ko na po yan, is balance na lang po yan, ma'am. So, 3 properties po yun. Yun Okay. talaga, usually, ma'am, talaga. Okay. Opo. So sa 3 properties na yun, Ma'am Eileen, magkano po ang kiniklaim ninyo na natanggap lang ninyo? Siguro, ma'am, nasa 300 lang po kasi yung iba, ma'am, nasa agent po nila. Binigay ko po sa agent nila, tapos din, sumabit din po yung agent nila. Okay. Yun po. Pero ayaw na po, iniwanan na po nila ako sa ere sa pagbabayad. Then pag chinachat ko po sila, wala na pong reply. Hindi na po nila ako inaasikaso hanggang ito po iniisip ko na ginagawa ko naman po ng paraan dahil syempre po ako po yung nakaprant na bilang owner na ako po yung pinakilala ng agent nila. Nilagay nila ako sa kapahamakan. Yun nga po sa akin naman, ma'am, willing naman po kaming maibalik yan. Pero sabi ko nga, by January and February po, yan sa lahat na yan. Kasi usually, ma'am, nagbenta naman din po ako ng lupa. Ma'am Arceline, ano po yung gusto yung sabihin? Yung about po sa property. Yung about sa property, kasi hindi naman po sa kanya yung property, bakit niya isinasanla sa mga tao? Yun. Usap na po kami sa barangay Bagong Nayon. Okay na po yung settled namin doon. Ma'am Eileen, para lang malinaw, kayo po ba ang nagmamay-ari ng 3 properties na pinag-uusapan natin dito? Ma'am, yung dalawa lang po. Pero yung isa po, ma'am, hindi talaga akin ma'am. po yun. Usually, usually talaga, Ma'am Eileen, so in short, hindi kayo yung may-ari, hindi kayo yung titled owner, tama ba? Dapat hindi po kayo nakikipag-transaksyon Opo, sa ibang tao, misrepresenting yourself as the owner of the property. Yes. O, kahit sabihin mo, Ma'am Yes. Eileen, that you have agents na sinasabi niyong sila po yung nag-receive ng pera, sila yung nakipag-transaction, etc. They are mere agents. In short, they have principals. 'Di ba? So kayo ho yung principal nila. And the action of the agent, if it's within the scope of your agreement, kayo ho ang magiging liable din doon dahil kayo ho ang principal nila. Hindi po Yes, ba? ma'am. Yes, ma'am. I know, Oh. ma'am. Pero binigyan ko na po yan si Arceline ng 100,000. Then at the end po, pumupunta po ako kay Kaplari. Then I reporting it. Tapos yung nagjijikas po ako sa kanya. Ang napag-usapan po namin, hulug-hulugan na lang po yung pera niyang 170K with interest. Tapos sabi niya monthly 10K.
So, kinausap ko po yung agent niya. Yung isa po, si Robilyn, hindi po nagbalik ng pera. At saka po yung isang agent po, nga si Arcelyn, by January, matatapos naman po yan. Okay. Kasi nag-usap na po kami na per month, 10K per month. Kung wala kang intention man loko ng tao, bakit kailangan mo pa magpagawa ng mga kontrata kung walang kwenta tong kontrata na to? Tinatanggap mo yung pera. Magpapanotaryo ka, Nakikipagnotaryo tatanggap ka ka. ng pera, tapos ano ba tong Tapos kontrata na to? sisisihin Yung mo may mga mga agent. notaryo na to, para saan ba to? Papel lang ba sa'yo to? Kasi Hello, halos sir. lahat kami merong Hello, sir. kontrata eh. Tapos puro Sir, lang hello. po siya pangako. October 5, October 6, October 12. At least Attorney, matatapos kakabog niya na lang. magpapaskot bagong taon na yung pangako hanggang ngayon. Oh. Ang daming kontratang na-provide, halos siya lang naman nakapirma eh. Ilabas mo na lang yung, kahit ilabas mo yung ahente mo, ikaw talaga ang pinuno nito mga to eh. Ayun nga po Ay, yung hindi ako, pinupunto sir. natin. Hindi po ako kasi usually hindi ko po kayo kilala. Sila po Ma'am, yung nakanotaryo nagdala po sa ito, akin at nakapangalan po sa inyo, Hindi po. nakapirma po kayo. Opo, nakanotaryo pero hindi po ako yung first na katransaksyon niyo po. Yung Ma'am Aileen. agent po ninyo. Okay. Ma'am Aileen, Naiintindihan po. lahat po ng kontrata nila dito and even yung kay Sir Pedro, kayo po ang nakapirma. At ang Sabi mo, nakapirma wala po kang is alam. Ma'am Yes po. Arcelyn Di at si Sir Pedro pati po yung iba. So, paano nyo po masasabi na hindi nyo po sila kilala kung kayo po mismo yung pumirma dito sa kontrata, ma'am? Ma'am, na-meet ko lang po sila. Oh, and in Sa short, ma'am, notaryuhan na-meet mo po. sila, kilala mo sila, Opo, pero hindi po May ba? mga video Hindi, din po sa kami na agent ano po. na tinatanggap mo yung pera. Oh. On the spot. Hindi, na-meet ko po sila sa notaryuhan, ma'am. Pero if ever na talagang friends ko sila sa Facebook, hindi po. Ano ho ang nangyari po ba dyan sa barangay nung sila po ay nag-usap-usap? Well, yan po, ma'am. Ang isang pamamaraan po ng mga usapin dinadaan po sa barangay at kung hindi naman po sila magsesettle at lagi lang pong nangangako ang inirereklamo at hindi naman natutupad, pagkatapos po ng tatlong paharap nila dito sa Lupon, kung hindi po sila nagkakasundo, binibigyan po ng certificate to file action. Oo. So sila ba, Sir Ruel, ay nakapagharap na po ng 3 beses kasama po itong 7 po na nagrereklamo or may iba pa bang nagrereklamo, sir? Meron pa po. Actually, may hearing po siya ngayon si Aileen Legaspi dito ngayon sa barangay. So may ongoing pa siya, may iba pang tao. Hindi po opo, siya umate. supposedly, meron siyang hearing dapat ngayon. Yun po, hindi naman po dumadating. Alam ko, 1:00 tsaka 3:00 po yata kung hindi Opo. ako nagkakamali. Pero Sir Ano? Ruel, ito po ba ay first time na nangyari na na-involve po si Ma'am Aileen Legaspi? Kasi nabanggit niya kanina na parang nagtrabaho po yata siya dyan sa barangay or parang under po kay Kapitan. Ano po ba yung katotohanan, sir? Ay, ma'am, ako po since 2015 pa po rito, hindi ko po siya nakasama sa kung ano. Or baka sa local government po ba siya nagtrabaho noon, sir? Ay hindi ko po alam, pero dito po sa Barangay Mambugan, wala po ako natatandaan simula po noong 2015. Sa kupang po, tumakbo po siya dung kagawad. At So, tumakbo lang. hindi nagtrabaho din daw po siya sa barangay mismo. Pero lahat po ng property, Sir Ruel, na isinasanla po ni Ma'am Aileen ay nandyan po ba sa barangay Mambugan? Yung dito po, yung tinutukoy na isang pinag-uusapan po dyan, yung nandito po sa Agnes, sa may kanto po ng Agnes. At yan po yun nga po, ganun po ang nangyayari at yun po ang nirereklamo. Sa bagamat hindi ko po maisip kung bakit napakaraming taong nagreklamo laban diyan sa kanya. Opo. Kung may alam po kaya kayo, sir, kung sino po ang totoong nagmamay-ari? Kasi ang claim po dito is hindi naman po pala siya ang nagmamay-ari ng ilang properties. Kagaya din po nung sinabi ni Ma'am Aileen Legaspi kanina. Alam niyo po kaya, sir, kung sino po ang tunay na nagmamay-ari ng mga lupa na yan? Ay, ma'am, definitely hindi po sa kanya sapagkat Iba pang property na alam opo, niya. Pero yung tinitirhan niya po, opo, yun naman po ay pwede po naming malaman niya. Pwede po naming alamin yan sapagkat yan naman po ay karapatan naman po at isang power naman po, may authority naman po ang barangay Yes. para itanong po kung sino may-ari niya. Oo. Maganda Sabali- siguro, Sir Ruel, matulungan natin sila to identify kung sino po talaga yung actual owner. Coordination na lang siguro ito with the LRA din po, ma-verify kung sino ho yung nasa title. Kasi kung Opo. yun nga ho, may misrepresentation na nangyayari na ako yung owner, ako yung nagsasanla, pwede kong ibenta sa inyo, definitely may intention po naman loko kung ganun Yes, po yung nangyari. Opo, precisely, ma'am. Sapagkat alam niyo po, mama,
Yan naman po kung tignan niyo po sa pasensya na po sa ating mga kabarangay o kababayan naging biktima po nitong ganitong modus. May certificate to file action na po na naibigay dito po kina Sir Pedro. Tama po? Meron po. Okay. Para mapaimbestigahan din natin, sir, in coordination with the police din, kung sino po yung tunay na may-ari at matulungan po natin sila, Sir Pedro, na makapag-file po nung kaukulang reklamo sa Sige korte. po, umasa po kayo na tutulong po ang Barangay Mambuga sa pamumuno ni Cap Marlon Singapan para ito po ay ma-resolve yung mga issues na ganito. Sige po. Maraming salamat po, Sir Maraming Ruel, salamat sa po inyong sa inyo. oras. Salamat po. Sir, matanong ko lang, no, first time po ba na may nag-complain sa inyong tanggapan laban po kay Ma'am Eileen or meron po kayong ibang nahawakang kaso na ganito din ang sitwasyon? Ma'am, marami namang sitwasyon na nagreklamo tungkol sa ganyang sanlatira na modus. Pero parang ngayon ko lang narinig, ma'am, si Ma'am Eileen, pangalan niya, ma'am. Okay, so ngayon lang po at ano po kaya ang maitutulong ng ating police sa Antipolo para po maisampa na po ng nila Sir Pedro, nila Ma'am Arceline yung kanila pong reklamo sa korte? Ma'am, kasi dalawang terms ng mga complainant. Pwede silang magpunta sa small claims para diretso na sa korte. Pwede rin po dumaan sa amin. Pero dadaan po sa prosecutor. Pagkatapos sa amin, dahil po sa prosecutor, magkakaroon po ng preliminary investigation doon. Papatawag po sila. Okay. Baka maaari nyo din kaming matulungan, sir, na maimbestigahan kagaya nung sinabi ko kanina kay Sir Ruel ng Barangay Mambugan. Kung ito po ay involving other people, baka kasi hindi lang po pito yung nabibiktima or baka may ibang grupo na ganito rin yung ginagawa ho dyan sa Antipolo, kailangan ho nating maimbestigahan. Mahirap na rin po, malaki ho yung halaga na pinag-uusapan natin. 300,000 is no joke. 150,000, kahit nga 10,000, masakit po yun. So, siguro, maganda rin ho na maimbestigahan ho ng ating kapulisan dyan sa Antipolo para maiwasan na rin ho yung mga gantong sitwasyon. Malaman ho kung sino ho yung pinakaugat or pinuno ho ng mga ganitong scheme dyan sa Antipolo, sir. Yes, ma'am. May tutulong po namin sa mga complainant. Ma'am, punta lang po sila sa opisina namin para maimbestigahan po natin na maayos. Sige ho. Maraming salamat po, Police Captain Carlo Tamondong. Ang akin naman, ma'am, masisettle po yan, January to February po silang lahat. Lahat Hanggang ito, February Ma'am Eileen, linawin ko, lahat sila Yes masisettle nyo ng January, February. Yes. Okay. Yes po. Kayo po ba ay Kahit po willing, pirma Ma'am po Eileen, ako. na mag-enter, halimbawa, mag-agreement po kayo, na mag-compromise po Yes kayo, po. na ganito ho ang magiging kasunduan, na January, December, Yes or December, po. January, February, ito ho yung babayaran ninyo sa kanila hong bawat Yes isa. po. Okay kayo doon? Opo, ma'am. Walang problema, ma'am. Kasi makakabenta naman po ako ng lupa namin. Pero ganito, sir, kami naman ho dito sa Wanted sa radyo, kung kaya naman ho ni Ma'am Eileen na maibigay kung kahit pa inot, kung 3 buwan, at okay ho kayo, hindi naman namin ho kayo pinipilit. Kung okay pa ho sa inyo, then willing ho kami to come in between, tulungan ho kayo sa barangay, mag-enter ho kayo sa isang compromise agreement. Kung hindi na ho okay sa inyo at nais nyo ho talagang magreklamo, tutulungan din ho namin kayo. Ma'am Eileen, yun ho yung sinasabi ko sa inyo kanina, na by misrepresenting yourself as the owner of the property, pwede ho talaga kayo maging liable sa estafa, ma'am. Kahit ho sabihin nyo pang yung agent po ang nagsabi nun, being the agent at kayo ho ang principal, pwede ho talaga kayong makasuhan. So, kaya ho ma'am, natin... ito kasi, Yes. ma'am, yung tinitirhan ko, ma'am, kasi, ito po talaga sa ate ko. Saan ho? Ito sa ate ko po talaga. Ma'am, Opo, kahit yung ho tinitirhan ko kung po wala dito ho sa kayong, Mambugan. Ma'am Eileen, kung wala ho kayong special power of attorney, wala ho kayong any authority to sell or to mortgage the property, you don't have the right to mortgage it. Hindi ho pwedeng i-alienate nyo yung property nang hindi naman po sa inyo in the first place. Hindi ko po naman, ba? ma'am, binibenta. Hindi naman po binibenta pero Opo. sinasanla nyo, ma'am. So, kapag ho Opo, isinanla nyo opo. yun, hindi po ba? Ganun din ho Opo, essentially so- yun. Oo. So, sorry siguro, po, Ma'am Eileen, pero kausapin nyo talagang sila. Kausapin nyo Opo. sir Pedro, kasi Sige mali ho po. talaga mali ho yung ginagawa. Hindi ho dapat Opo. ganito yung ginagawa nyo sa kapwa nyo, ma'am. Pedro, sabi ko nga, di ba, nag-chat tayo, nagte-text tayo. So, sa akin, yung mga tinapon nyo naman sa akin na empo naman susama, okay lang. Pinost nyo kami, walang problema. Ang akin lang, sana mapagbigyan nyo ako hanggang February katapusan at ma-settle naman lahat yan. At kakausapin ko naman yung ibang agents na nakinabang dyan at talagang sumabit naman din sila. Kaya sabi ko nga,
opportunity ko na yan na bayaran kasi ako yung nakaprant sa inyo. Yun po yung akin. Sana sabi ko mabigyan nyo pa ako hanggang 2 months, hanggang February katapusan. So maisisettle lahat yan. Okay. Sir Pedro, Ma'am Kasi Arceline. nga kasi po may naman ako mami, may inaasahan naman po talaga akong pambayad. Kaya usually ina-pending lang po ngayon kasi December nga po. Kaya sabi ko nga sa kanila, bali by January or February, ma'am, tatapusin ko po lahat yan. Kasi ayoko naman, kasi usually ngayon lang talaga nangyari sa akin yan, ma'am. Kasi talaga na ano lang po ako sa agent, naawa lang ako. Ma'am, Yan po. sa totoo lang po, ang babait nitong mga to, Sa ha? agent naawa ka sa amin, hindi ka naawa, wala kaming tirahan. Napakababait po nitong sila Sir Pedro, ma'am, at hindi pa po nila kayo kinakasuhan ngayon. Sa totoo lang, pwede po nila kayong kasuhan anytime. Sila ho, pinaghirapan din nila yung 300,000, 150,000, ma'am. Sana po naawa din kayo sa kanila. At sana ho, hindi nyo na ho gawin yan sa iba, ma'am. Kahit sino pa pong agent, hindi nyo ho yan pagmamayari. So, tigilan nyo na ho sana yung pagsasanla, ma'am, ng property. Wag nyo na ho... Ayoko na talaga, ma'am. Ayoko na kasi napahamak na po ako. Ito na yung naramdaman ko ngayon, yung napahamak, ma'am. Kaya ayoko na talaga. Hindi na po mauulit yan. Promise talaga, ma'am. Nagbitaw Nagbitaw na? po siya ng salita sa harap ng barangay nung Na ano po? na hindi na po siya magbabayad sa akin kahit pisong duling. Ano pong pangalan nyo, ma'am? Para alam ni Marilyn Ma'am Gardose Aileen. po. Ano po? Marilyn Gardose po. Oh, Ako po si yung Ma'am Marilyn pinagsanla daw, niya Ma'am September Aileen. 21. Asawa po ng Bombay. Ma'am, Kung meron ho kayong reklamo, pwede nyo din naman ho silang kasuhan, lalong-lalo na ho Opo. kung meron ho kayong Opo. na-feel nyo na na-threaten kayo or meron hong harassment, violence na andito, involved. ma'am, ang video. Naka-video Opo, po. pwede naman At yun, pumunta ma'am. po dito yung barangay Mambugan. Yes, Na but ang inawat po sila, pumunta rito. Ma'am Aileen, ang priority ho ay mabayaran nyo itong mga naloko ho, itong mga nangangailangan ho ng pera. Nasa inyo ho kasi yan, kung decision nyo yan, kung magsa-file kayo ng kaso. Katulad nga po, ma'am, nang sinabi niyo po na tutulungan kami. Para po sa akin is, pwede naman po, kaya naman po. Ang pinaka number 1 lang po talaga naming pinunta dito is talagang Awareness. matuldukan. Nananawagan kami sa Sige, mga kausapin tao nyo na siya. nakakamit ni Aileen. Talagang sinasabi ko sa inyo, scammer talaga siya. Nagsasanla siya ng isang property, hindi lang isa, 2, 3, madami. Nagpapanggap siyang owner tapos makikipagnotaryo siya at tapos pagkatapos ng pangako na gantong araw ka lilipat is wala naman pala. Mga tao dyan na tingin nyo kahit na maliit na halaga huwag kayong magtitiwala. Kailangan siguraduhin nyo lagi yung mga papeles at dokumento. Yung mahirap kasi kapag nalalaman mo na yung tao, isang public servant, public trust, minsan mahirap na rin palang mga... Oo. Ang huwag problema na kasi, Sir Pedro, hindi tumakbo lang po pala siya na or nagtrabaho po saglit sa barangay. yun nga Oo. po yung Tapos Hindi po magaling yun- magsalita kasi ma'am, magaling po siya magsalita. Sobra. Ma'am Aileen, ganito na lang ho. Huwag niyo hong ibaba yung telepono, ma'am. Pag-usapan natin kung kailan ho kayo pwedeng mag-meet kasama ho nila Sir Pedro at sila Ma'am Arceline. Dahil in fact, willing naman po sila. Kakasabi naman po nila, willing silang maghintay. Kung kayo ho, tutuparin nyo rin ho yung pangako ninyo. At pag hindi nyo po yan tinupad, Ma'am Aileen, kami ho dito, hindi rin ho kami mag-aatubiling tulungan sila na magsampa din ho ng kaukulang reklamo laban sa inyo. Okay, ma'am. Okay, ma'am. May kulong po talaga yun, ma'am. Lalo na ho kung mapatunayan na kayo ho Opo. ay nanloko. Yes po, ma'am. Isa-schedule po natin yan ha. At gaya po ng nasabi ni Atty. Pao, kung wala naman po talaga tayong makukuha talaga sa kanya, agad-agad na po tayo lumapit kay Captain Tamundong ng Antipolo PNP po. Oo. Po. Okay po. Salamat po.